o magiging katulad ka ni David na magsisisi na lang, hindi makikipag-argumento sa Panginoon? Because it's not a question na magpapaliwanag tayo eh. Pagka tayo nakagawa ng kasalanan, isang bagay lang ang dapat natin gawin. Ano yun? Magsisi. Wala nang ibang remedyo sa maling gawain liban sa pagsisisi na nagmumula sa ating pagkatao at puso. Yun ang kailangan natin makita. Hindi kunya, kasi marami sa atin dyan, kunyari pupunta tayo, mananalangin tayo, magbibigkas tayo ng magandang salita, pero hindi totoo sa kalooban natin. This is why, kung titignan nyo sa 2 Chronicles 7:14, anong sinasabi niya? If my people who are called by my name repent of their sins, humble themselves and pray. So lahat yun ang parang sinasabi nating precondition. To what? He says, then I shall hear from heaven. So kung kinukulang ka doon sa precondition, ano ibig sabihin? Hindi ka nadidinig ni Lord. Okay? Because He says that then I shall hear from heaven, forgive them their sins. So diyan ilalagay din ng Panginoon ang prioridad. Hindi kikilos ang Panginoon sa buhay mo kung hindi ka nagsisisi ng tapat sa iyong mga kapalastugan at kasalanan, sapagkat ikaw ay pag-aari ng Diyos. Pero kung ikaw ay naging bihag ng kasalanan, pinakikita mo na anak ka ni Satanas, hindi anak ng Panginoon. So dito natin masisiyasat, anong klaseng Kristiyano ka? Sa pangalan o sa pagkatao? Hindi kung pupunta ka sa service linggo-linggo, ibig sabihin ligtas ka. Hindi ka maliligtas ng service, Kailangan malinaw maintindihan natin. Ang kaligtasan ay nasa Panginoon lang. Huwag mo sabihin na, bakit, Brother Juan, ako yung nagpupunta sa service every Sunday yan. I am faithful. Yeah, you're faithful to the service, but you're not faithful to God. The only thing that matters is if you are faithful to God. Any other faithfulness will not work, except if you are faithful to God. But there are other elements regarding fidelity to God that you and I have got to look at. And one of the examples that I like to cite, especially in Scripture, is how He called the apostles. If you will examine the Scripture, you will notice something that's very strange. Jesus was walking by, and He comes across the would-be apostles. He did not explain anything to them. He just said, "Come, follow me." And there are two words in Scripture that I found so meaningful. And that was how the apostles responded, and how the Bible describes their response to the Lord when He said, "Come and follow me." The Bible says, at once they responded. How is your relationship with God? Are you the kind of person that says, "Sandali lang, Lord, isipin ko muna, Kailangan pag-aralan ko ito, malaking bagay ito Kung ko'y tinatawag ng Panginoon, paano itong mga pamilya ko, mga anak ko, blah, blah. Kung hindi malinaw sa akin kung paano aalagaan ko ang aking pamilya, siguro itatabi ko muna ang tawag ng Panginoon.